Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang masayang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service po ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyo pong napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po yan ng ating shortwave broadcast. At yan ay through the facilities of Voice of America. Voice of America. Yan. At syempre, hindi magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Mapapakinggan din po ninyo ang ating mga programa sa pamamagitan ng inyong mga cellphones. So, i-download nyo lamang itong ating PBS e-box radio receiver app sa inyong mga cellphone. Yan. So, antabayanan nyo po yan. And of course, kasama po natin para sa ating Global na Tayo team, makakasama po natin sa production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Kasama pa rin ang ating producer, si Ms. Drizzle Nanyong. And of course, sa Master Control, kasama natin si Hero. And sa ating Wirecast, makakasama naman natin si JP. Ayan, okay? So, samahan nyo po kami hanggang sa buong episode na ito ng Global na Tayo. Ayan, alright? Sige, at kamusta na po kayo? Lalo-lalo na doon sa ating mga kababayang nakararanas ngayon ng hagupit ng habagat sanhi po nitong bagyong si Inday. Ayan. Pero hindi na po siya super typhoon. Hindi na super typhoon si Inday. Isa na lamang po siyang typhoon o tropical depression. So, pero hahatak pa rin po ito ng habagat. Hahatak pa rin ito ng habagat at magkokos pa rin ito ng mga matinding pag-ulan. Lalo-lalo na, meron na po tayong mga lugar dito sa Mindanao na nakaranas, lalo sa Maguindanao, sa Cotabato, sa Visayas, nakaranas na po ng matinding buhos ng ulan, pagbaha. At yan din po ang inaasahan kasi ang Metro Manila po ngayon ay inilagay sa blue alert. Ayan, nilagay sa blue alert. Sanhi nga po ng epekto ng bagyong si Inday. Hindi lang po yan, meron na rin tayo ilang mga reported cancellations sa biyahe ng mga barko ayon sa Philippine Ports Authority. Right? And of course, meron na rin po ilang mga cancellation ng klase, yung face-to-face classes sa iba't ibang panig ng ating bansa, lalo na doon sa mga maapektuhan nitong habagat o matinding buhos ng ulan sanhi ng bagyong si Inday. Pero ito pong bagyong Inday, ulitin ko po, batay po sa models na ipinapakita ng ating Weather Bureau ng Pag-asa, hindi po ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Okay? Lalapit lamang po ito. The most na magagawa po nito, lalapit ito sa may Batanes, pero hindi siya magla-landfall. Alright, pero sa lawak po kasi yung kanyang rain band nung bagyong Inday, makakaapekto sa Batanes, makakaapekto sa Region 2, makakaapekto sa Region 1, at sabi ko nga kanina, yung hatak ng habagat. Okay? Maski po ang National Capital Region, batay sa forecast ng Pag-asa, ay makararanas ng matinding buhos ng ulan. Now, bukod dito sa pagtutok natin sa bagyong si Inday, balikan natin yung nangyari kahapon sa Senado sa pagsasagawa ng third impeachment trial na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Okay? At kahapon, cross-examine po ito ng defense legal team ni Vice President Sara Duterte. Ang nag-cross-examine sa kanya si Attorney Narbasa. Samantalang sa prosecution naman side, nandoon si Attorney Ligutan. Okay? So, ngayon,
dito natin nakikita yung impeachment trial court, lalong-lalo na si presiding judge o presiding officer, Senator Chis Escudero, na talagang mataimtim na sinusubaybayan yung nagiging palitan sa pagitan ng prosecution at ng defense. Alam niya kung ano yung mga ginagawang mga motion ng magkabilang panig at alam niya kung ano yung isusustain at ano yung i-deny para magkaroon ng patas na pagkakataon ang defense at ang prosecution na ang defense para mag-cross at of course ang prosecution para depensahan yung kanilang witness, kasi po ang witness for the past 2 days ay si NBI agent JM Kalilong, okay? Prosecution witness, okay? Kaya kinos-examine siya kahapon. Kahapon naglabas din ng pahayag ang defense legal team ni Vice President Sara Duterte sa panguna ni Atty. Binluan. Ang sabi niya na walang ebidensya na nailatag at naipresenta ang prosecution, lalo-lalo na pagdating sa Article 4 ng impeachment articles, wala daw pong naipresenta. Tapos ganoon din pagdating doon sa inciting to sedition, wala rin daw pong masyadong ebidensyang naipresenta. So, alamin natin mismo sa prosecution panel kung tama ba itong mga ganitong klase ng pahayag, tama ba yung assessment at overall assessment nung pag-upo ni NBI agent JM Kalilong sa witness stand. Alright, nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating ang ating pong House of Representative Prosecution Panel spokesperson, walang iba kundi si Attorney Tolosa. Ayan, magandang umaga po, Attorney Tolosa, at welcome back po sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Rit. Magandang umaga din sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Alright, Attorney Tolosa, napatawag po kami to get directly to the point. Ano po ang reaction ng ating prosecution panel dito sa naging pahayag ng defense legal team, particularly Atty. Binluan, nung po sinabi niyang walang ebidensya o sapat na ebidensyang nailatag ang prosecution panel para sa Article 4 ng impeachment trial, particularly dito sa grave threats at sinama na pati yung sedition, Atty. Tolosa. Salamat ho sa katanungan. Karapatan ho nila yan na magbigay ng kanilang sariling opinion ukol sa bagay na to. But sa amin ho, ang mas mahalaga, hindi ho yung opinion, but ano ho yung ebidensya na maliwanag na nailalatag na magkabilang panig. Dito ho, una-una, napakalinaw naman nung video na pinalabas sa pamamagitan ng aming unang testigo. At itong video ito ay, again, halos lahat ho siguro ng mga kababayan natin by this time napanood na ho itong video na to bago pa man pinakita ng testigo yan. At alalahanin natin, hindi naman ho ito kahit kailan tinanggi ng Vice Presidente. In fact, sa kanyang mga subsequent interviews, inamin naman ho niya ito na totoo itong video na to. At alalahanin natin, kahapon sa kanilang cross-examination, ginamit nila yung mismong video na present ng aming testigo para magpakita ng some portions of that video, which shows that they're conceding its authenticity. Now, may tinatawag ho kasi sa rules on evidence na admission against interest. So yung pag-amin ho na hindi lang isang beses, at ilang beses ho yan inamin at hindi ho yan itinanggi na nagkaroon ng pagkakasundo sa isang mamatay tao, na gawin itong napakasamang bagay na ito sa presidente, sa First Lady, at sa noong Speaker of the House, ay matibay na ebidensya na huyang against admission against self-interest. Okay. Meron po kasi ilang mga puto na lumalabas na sinasabi na okay, may sinabi ni Vice President yung mga death threats na ito sa Pangulo, sa unang ginang, maging sa former Speaker of the House.
Pero wala daw pong particular na assassin na pwedeng maturong na kontrata o kinausap physically. Yan ba can be taken into account, Atty. Tolosa, ng defense? Uh, well, without going too much into the mess, maybe I'll speak in general terms. So sa mga kaso ho ng grave threats, hindi naman ho unang-una, para malinaw ho tayo dyan, hindi kailangan patunayan na nagawa talaga yung pananakot na yon, ano? Ang importante lang sa grave threats ay mapatunayan na ginawa yung pananakot at no na-produce niya yung intended effect, no? Which is makakos nung pananakot dun sa intended na biktima nito, no? At dapat ang reasonableng tao paniniwalaan na totoo at seryoso ang pananakot at ang taong gumawa nitong pananakot na ito, meron siyang kakayahan, no? So, para malinaw ho, hindi dun sa grave threats, hindi ho kailangan, no? Talagang mapatunayan yan. Na ipakita pa sino ba yung kinausap na mamatay tao, kailan yan pinag-usapan, no? Hindi na ho yun kailangan pa, no? Pangalawa, again, tandaan ho natin dito sa artikulo na to, bukod dun sa fact ng pagbabanta sa buhay, kasama din ho yung mismong act, no, na magkaroon ng kasunduan sa isang mamamatay tao. Diyan ho pumapasok naman yung admission against interest, no, na malakas na uri ho yan ng ebidensya, no. Sa criminal cases, usually hindi ho yan sapat, no? Dapat meron dyan yung tinatawag na corpus delicti na mapaliwanag din, no? Mapakita, no? For example, kapag sinabing inadmit ng isang akusado na pinatay niya itong ganitong tao, kung hindi mapoproduce yung tao na yung bangkay nga, no? Yan yung corpus delicti, hindi magiging sapat. Sa criminal cases ho yun, no? Hindi criminal case itong impeachment na to na dapat ho nating tandaan, no? At sa fakto na yan, no, maganda hong alalahanin natin yung punto, no, na sinabi ni Congresswoman Jinky dong sa kanyang opening statement na sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang nangyari na merong vice-presidente, no, na merong kaugnayan sa isang mamatay tao, na merong kasunduang ginawa sa isang mamatay tao para patayin ng presidente ng Pilipinas. So, para wag ho nating makalimutan kung gaano kabigat ho ang ginawang akto dito ng respondent. Sige. Last question na lamang po, Atty. Tolosa. I know you have a earlier meeting scheduled today, pero last question na lamang po. Tumayo sa loob ng 2 araw sa witness stand, nag-testify si NBI agent J.M. Kalilong for kahapon at the other day. So, sa inyo pong pananaw sa ginawang direct examination at cross-examination, how did NBI agent J.M. Kalilong perform? Kamusta yung kanyang pagte-testify kahapon at nung isang araw? Kami ay nagagalak, no, doon sa naging napakaliwanag na testimonya niya, no, na paliwanag niya ng mabuti, no, kung bakit authentic, no, or tunay itong video na presenta kung saan pinapakita yung nangyaring pagbabanta sa buhay at pag-amin, no, na pagkakasunduan sa isang mamatay tao ng respondent. At sa palagay ho namin, he was able to withstand yung scrutiny ng cross-examination ho, no? Dahil, as I've stated a while ago, in fact, ginamit ho ng depensa mismo yung sariling video footage na yan, no? Sa kanilang cross-examination. So, which shows wala nang question dun sa authenticity. And kung meron ho tayong isang pinakatatandaan dun sa naging testimonya niya, yung naging sagot niya sa katanungan about ho dun sa threats, no? At ang sinabi niya, the threat was absolute. Yes. With that, Attorney Tolosa, maraming salamat po, Attorney Benjamin Tolosa, sa oras na pinagkaloob niyo sa amin for giving us your time. Thank you so much po, Attorney Tolosa. Maraming salamat din ho at magandang umaga ho ulit. Ang ating pong House of Representatives Impeachment Trial Spokesperson, walang iba kundi si Attorney Benjamin
Tolosa. Yan po ang ating panayam. Ano po, tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito sa ating programa sa Global na Tayo. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o NDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo, kasama si Ray Sampar, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, sa pagtutok po natin sa epekto ng bagyong Inday, nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating buting spokesperson ng Philippine Ports Authority, walang iba kundi si spokesperson Miss Eunice Samonte. Ma'am Eunice Samonte, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Yes, welcome back. Tagbagyo na nga po, Sir Ray. Oo At nga. magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Alright, just to get right to the point, Ma'am Eunice, kamusta po ang pagbabantay ng PPA sa ating mga pantalan sa ninang bagyong Inday at meron na po ba tayong mga canceled na mga barko na na-cancel yung paglayag, Ma'am Eunice? Yes, that's right po. No? Actually, tuloy-tuloy po yung pagbabantay natin simula nga po nung nagkaroon ng earthquake and now ito naman po na bagyo. Sa ating puntala, meron po tayong ilang mga stranded na pasahero dito sa ating mga pantalan sa Panay Guimaras. Meron din po tayo dito sa mga pantalan natin sa Zamboanga del Norte. No? So, base po sa ating report kagabi, as of 6 p.m. po kagabi, meron tayong 16 na stranded po. At ito naman po ay nabigyan na ng paunang mga ayuda at mula po sa ating mga pantalan na employees. So, Ma'am Eunice, please indulge me, pakiulit lang po yung mga lugar kung saan tayo nakapagtala ng suspension ng operations at stranded. Okay. Pagdating po dito sa mga lugar kung saan po merong mga stranded, meron po tayo dito sa ating pantalan sa Batangas, no?
Meron din po tayong mga cancel dito sa ating mga pantalan sa Masbate. Cancel din po ang biyahe dito sa Eastern Leyte, Samar. Dito rin po sa ating mga pantalan sa Marinduque at Quezon, cancel po mga biyahe. Pati na dito sa Mindoro, sa ating pantalan sa Bicol, Bohol, Palawan, Negros Oriental, Siquijor, at pati po dito sa Panay Guimaras area, cancel din po ang mga biyahe. Pati na po dito sa Western Leyte, Biliran, Zamboanga at Zamboanga del Norte. Ayun. And in total, ilan po ang mga stranded natin mga pasahero? Batay po sa datos na hawak po nyo ngayon na Ma'am Eunice. Kagabi po meron tayong 16, pero ngayon po meron po tayong 141 na stranded. No? Pero ito po nagbabago pa rin po at patuloy po ang ating pagmamonitor. Ang ating pong tala, meron tayong at least 53 trips canceled mula po sa mga nabanggit ko kaninang lugar. Okay. And well, of course, tatagal pa ho itong bagyong ito until itong buong araw na ito hanggang I think tomorrow, hanggang sa makalabas siya ng Philippine Area of Responsibility. Do we expect ito pong mga nabanggit po ninyo mga ports o pantalan madadagdagan pa, pati yung mga stranded natin? But besides that, of course, yung ano yung mga assistance na ibibigay natin sa mga stranded passengers natin, Ma'am Eunice? Yes, that's correct po. Actually, kagabi po meron na nga po tayong mga medical check-up na libre sa ating mga pasahero. Yung iba po nakakaranas ng high blood pressure at libre po yung check-up sa pantalan na rin. And pwede po silang manatili muna sa pantalan habang nag-aantay ng kanilang biyahe. Ang ating pong paunang ayuda, meron po tayong mga naka-ready na tinatawag natin na ready-to-eat meals. Ito po yung in cooperation with the DSWD. So ito po yung mga nakapack na i-reheat na lang at ready na pong kainan para sa mga kung matatagalan, wag naman sana na ma-stranded sa ating mga pantalan. Alright. Ma'am, hindi ko na po kayo masyadong patatagalin sa ating panayam. I know you have other schedules to to perform today. So, siguro po mensahe na lamang po ninyo at paalala sa ating mga pasahero, lalo na sa mga gumagamit po ng ating mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yes, correct po, sir. Actually, bukod po dito sa ating mga stranded, meron din po tayong mga inaasikaso ngayon na for inauguration. So, mag-anniversary na rin po kasi ang Philippine Ports Authority. So, we're also fixing things pagdating sa mga bagong pantalan na bubuksan para po mas malawak at mas marami na po yung mga serbisyohan. No? Ang ating pong paalala pagdating po sa ating mga kababayan, especially yung mga pupunta pa lang sa pantalan o yung may planong magbiyahe ngayong weekend, ay manatili po nakaantabay sa page ng Philippine Ports Authority. Nakapost po dyan yung latest 24/7 po yan. So meron po tayo dyan mga announcement kung may mga kanseladong trip. At pwede po silang mag-message sa ating Facebook page, Philippine Ports Authority, yung meron lamang pong blue na check. At sa kanila pong paglalakbay, manatili po na tumawag muna po sila, mag-inquire, mag-check ng email bago po sila magtungo sa pantalan. With that, Ma'am Eunice, thank you so much po sa oras sa pinagkaloob nyo sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you po. Salamat po. Magandang umaga. Ang ating pong butihing spokesperson ng Philippine Ports Authority, walang iba kundi si Miss Eunice Samonte, hinggil po sa kalagayan ng ating mga pantalan o mga ports sa ilalim ng ating Philippine Ports Authority sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Imagine niyo po, napakarami ng mga cancellation ng shipping vessel operation. Apektado na rin po, for example, meron na tayong 141 stranded. 141 stranded batay po sa nasabi ni Ma'am Eunice Samonte na mga pasahero sanhi po nitong cancellation ng mga biyahe sa karagatan. Batangas Port, Masbate, Samar, Marinduque, Mindoro, Palawan, Guimaras, Zamboanga at marami pang iba. So, antabay po tayo sa iba pang mga kaganapan. Sa punto namang ito, sa pagpapatuloy po ng ating programa, makakausap naman natin ang isa pang pantas sa batas, constitutional law expert, walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Magandang umaga po, Attorney Cayosa, at welcome back sa Global na Tayo sa Pilang Radyo Pilipinas World Service. Good morning, Ray. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Alright, magandang umaga po, Attorney Cayosa. Attorney Cayosa, marami ang nagtatanong ngayon na sinasabi mukhang
hindi naging effective ang prosecution kahapon sa pagdepensa kay NBI agent JM Kalilong dahil sa cross-examination ng defense panel. At sinasabi nga po ng defense panel sa kanilang closing remarks kahapon, walang sapat na ebidensyang nailatag ang prosecution pagdating sa Article 4 ng impeachment trial. Ano po ang reaction nyo dito, Attorney Cayosa? Mahina ba ang naging stand ng witness ng prosecution kahapon para sa Article 4? Alam mo, Ray, itong impeachment, napakahalaga na kaso ito, no? It's a constitutional process, pero simple lang naman. Hindi naman bago itong mga pangyayari o yung mga alegasyon na kumakatawan ng mga sinasabing impeachable offenses ng Vice President. At we caution, maganda na pinapanood ng marami sa ating taong bayan at maganda na kayo nasa mass media, tinututukan nyo. Sapagkat ang nasasakdal dito, hindi lang naman yung Vice President, hindi lang yung mga senador, mga congressman, o mga abogado, tayong lahat, pagsambayan ng Pilipino. So maganda na tinututukan natin. Pero iwasan din ho natin yung mga unang witness pa lang, unang charge pa lang, para bang nag-i-score tayo. Mm-hmm. Yung kaso, lalo na itong impeachment case na ito, hindi ho naman ito pagalingan ng abogado o paramihan ng objection o kanya-kanyang claim, di ba? It's not a technical case. Napakasimple lang. Ang importante dito ay ano bang totoo. So, yung we have to understand and even sometimes forgive yung mga abogado kasi yan, magagaling yung magkabilang panig eh. They are trained litigators. So automatic ang kanilang pag-iisip. Kung meron may makitang malit na bagay, objection yan kaagad, pupunahin, magkabilang panig. Aparte ho yan ng training la dahil nga sa criminal case, sa civil case, o sa admin case, ganon. So dito, ito ho, hindi naman criminal case, hindi civil case. It's a case of its own. So ang mas mahalaga dito, mailalahad ba yung mga ebidensya at ano bang katotohanan. So hindi ho yung nag-i-score ng paramihan ng objection, pagalingan ng Ingles. And it is too soon to say na so far ho naman, maayos yung proseso. May girian pero nare-resolve ba. At yung mga, halimbawa, ang naipasok nila na ebidensya yung mga video clips, yung magkabilang pa. Yun ang mahalaga. Hindi na yung ilang objection. Sa katunayan nga, Ray, kung maayos sana yung pre-trial, hindi na kailangan yung mga ganyan na batikusan eh. Kasi, hindi ho natin, yung video clips na yan, alam na natin lahat eh. Oh, yes. Oo. It's too late in the day na sabihin, AI yan, hindi nangyari, inuktor yan. Pwede na sana yung kinumpir ng magkabilang panig kasi nga, di ba yung video na yan, ebidensya din ng kabila eh. Yes, opo. Pero 3 araw na pinag-awayan, pati yung expertise, kung ano-ano. We understand that, that's the usual, pero pwede nang i-shortcut ito. So, I think, nagawa naman ng prosecution ng trabaho, yung depensa, ginawa rin niya ang kanyang trabaho. Kahit paliliit na bagay, pupunahin niya. Diba? Yung mga opening statements, kanya-kanyang mga diskarte. So, maayos ho naman. But instead of magpuntusan ngayon, no, kaya tayo yung hintayin natin lumabas lahat. Yes. Diba? At huwag nating pabayaan kasi nakikita na natin rin ngayon kung minsan, merong attempt na mag-grandstand yung iba. Yan, meron ding attempt na i-delay, i-dribble. Meron na nga na naman yung mga kaibigan nating abogado, tumakbo ulit sa Supreme Court at pinapatigil na naman ito dun sa mga bagay-bagay na wala namang poder ang Supreme Court. So, yun ang ating bantayan. Yung wag ho yung sino mas marami objections, sino mas magaling magsalita, sino ang mas mabigat ang pinarating niya. Ang importante, yan, nandyan na yung video. So, ang mas mahalaga dito, ano ba explanation ng Vice President dito? Kasi narinig na natin. It's too late in the day na sabihin, hindi nangyari yan. Ang daming nang nakakaalam. So, sana
dun na ang tumbukin in the next hearing. Hindi na lang po masyado. Ngayon siguro first week, okay lang, pero we hope that the Senate will be more in control at simplihan na lang nila na to the level na naintindihan ng taong bayan para hindi tayo mag-speculate, magbilangan ng mga technicalities o kaya mga legalists. So you think, Attorney Cayosa, the Senate Impeachment Court, of course headed by the presiding officer, Senator Judge Chis Escudero, is hindi, to put it mildly, is not, sabihin natin, na-utilize ng mabuti yung oras sa pagde-deliberate, sa pagpe-present, both ng prosecution at ng defense. Dahil medyo hindi maayos yung mga nagawang sa pre-trial at saka sa pre-trial brief, Atty. Cayosa? Sa tingin ko, marami pa lang magagawa ang Senate Impeachment Court ngayon kasi nga kung hindi naman yan pinagkasunduan dun sa pre-trial, edi magpukpukan sila ngayon sa trial proper. What we're saying is that kung nakandak ng mas maigi, mas masinop yung pre-trial at experience yung nag-preside sa pre-trial, gaya ng mga magagaling na trial court judges, mapapaamin nila at maging reasonable yung mga abogado. Mukhang marking of exhibits ang nangyari. Kasi ang dami lang common witnesses. Ang dami lang common evidence. May mga facts, bagay-bagay na obvious na. So dapat yan pinagkasunduan na para sa ganun ma-abbreviate itong proseso nito. So hindi natin alam sa susunod. Siguro rin very liberal, pinapabayaan ng mga senador yung mga kanya-kanyang objection kasi umpisa pa lang para sabihin hindi naman to rin railroad, walang kinikilingan at patas. So okay na, but I hope in the next days mas focus sila. At kasi naintindihan natin yung mga abogado, kung pababayaan mo talaga yan, lahat ng mga, parang gagawin nila parang criminal case ito, parang civil case. Lahat ng technicalities sa pwedeng itapon sa'yo, itatapon talaga ito hindi naman, yung simpleng kaso lang ko naman to, sana yung naunawahan ng taong bayan. At kung ganun kasi kadetalye at lahat halos objectional at pagdedebatihan, hahaba masyado yung hearing. Oo, kasi napansin po din namin yan humahaba yung trial. Hindi pa nga tapos magsalita yung isa, may objection na kagad. Yun na nga kung hopefully yun lang ang umpisa and then they will learn their lesson. Pangalawa, obvious kasi Raiden na hindi lang ang nagkakalaban yung prosecution sa defense. Sa loob mismo ng korte, may kanya-kanyang patutsada o kaya yung mga nakakatulong ho naman yon. Wag na ho yung mga technicalities. Ang role ng mga senador, simplihan. Yung bang tumbukin, i-guide ang mga abogado para balik tayo dito sa issue. Totoo ba ito o hindi? Nangyari ba o hindi? Pag nangyari, impeachable offense ba yan? At kung impeachable offense, kailangan ba natin tanggalin itong nakaupong Vice President? Yun lang ho naman yan. Alright. Pero, Atty. Cayosa, sasamantalahin ko na po ito. I think on the first day, may nasabi si Atty. Ligutan ng prosecution panel hinggil sa mga digital digital printouts na presenta rin ng prosecution panel, yung mga na-print ng from NBI at iba pang mga dokumento na na-print na na-source na nakuha mula kay NBI agent JM Kalilong. Marami kasi ngayon na nagtatanong sa akin, hindi ko masagot. I hope masagot natin ito. So pwede pala, hindi mo na kinakailangang ma-certified true copy ang isang printout mula sa computer o sa isang digital platform para magamit sa anumang legal basis, Atty. Cayosa. Tama ba yung intindi ng mga kababayan natin? Yung mga digital copies, pag na-print out yan, that is as good as a document and original, no? So hindi na, alam mo yung certified true copy, yun, tinetesting lang kung yan ba ay credible o kaya accurate. Naintindihan natin yan. Pero hindi na masyadong importante yun kasi nga narinig na natin yung
kung gusto mong malaman kung anong pinagsasabi, edi makinig ka na lang dun sa video. Pangalawa, yung mga affidavits, di ba? Siyempre, trabaho din ng depensa. Kung may konting kulang, may konting hindi nakita sa Xerox, pupunain talaga nila yon in an attempt, of course, to discredit. But realistically, hindi ho naman yun ang mahalaga eh. Yung affidavit, these are formalities para sa ganun, nandun lahat sa record. So, maganda rin na tinitingnan yan, but even during the pre-trial, pwede na sana pinagkaigihan yan eh. Kasi mga minor, mga lapses lang naman. Okay. But of course, isang leksyon din sa prosecution, o kaya sa depensa, kung mag-present ka ng ebidensya, dapat masinop, maayos para sa ganun, wala nang masyadong puna. Okay. And of course, bukod dun po sa marami rin nagtatanong ngayon, Atty. Cayosa, bakit kinakailangan ipalabas din yung video ng, I think, ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte kahapon. For what purpose do you think was that, Atty. Cayosa? Well, yun ang purpose dun ng depensa para bigyan ng konteksto. Yung narinig na nating lahat na pagmumura at saka yung bang threat na ginawa niya sa video. Siguro sasabihin nila, mukhang ganun ang depensa nila. Hindi naman nila dinideny na sinabi talaga mga yan. May threat. Sinasabi nila na kaya niya nagawa ito dahil ganito kasi ang rason. But then again, yung threat kasi, regardless of the reason, hindi mo dapat ginagawa yung threat. Okay. So, finally, Atty. Cayosa, siguro, paano po nyo i-assess? Kasi talagang kagabi, medyo kahapon, nung nag-closing remarks itong defense panel, talagang sinabi nila na walang sapat o walang concrete, walang sapat o walang concrete na ebidensya piniset ang prosecution in relation to the Article 4 of the impeachment, meaning yung grave threats, including yung sa sedition. So, may basihan ba to? Itong kanilang nabanggit na ito, ang kanilang conclusion sa kanilang closing remarks ng defense panel? Atty. Cayosa? Masanay na ho tayo sa ganyan, no? Na pag magsalita yung defense, siyempre, at sasabihin niya, walang ebidensya ang prosecution. Pag magsalita din yung prosecution, sasabihin niya, kumpleto kami, walang nangyari dun sa hindi natibag ng cross-examination. So, normal lang, expected yan sa mga abogado. Wala ho naman nagsusurrender sa umpisa pa lang eh. Di ba? So, wala hong bearing yan dun sa ating assessment. Makinig tayo, tignan natin, suruin ng mga judges, wag sila magpadala sa mga closing, opening, at kung ano-anong mga argumento pagdating sa determination of facts. Normal lang ho yan. Ang mas maganda, maayos ang paglatag ng mga ebidensya at mabigyan ang magkabilang panig ng sapat na pagkakataon, suriin, at yun nga, maglagay ng kanyang mga argumento. So, sabagay, isimplihan na sa ho ito para sa ganun, hindi masyadong magtagal. Sabagay, sinabi naman ng defense, ng prosecution hindi natibag ng defense ang integridad ng kanilang witness, Atty. Cayosa. Tama, expected lang ho yan. At palitan lang. Din tayo dun sa mga abogado. They're young, professional lawyers. They're very competent. They're just doing their job. Ang mas importante talaga is hindi masakripisyo ang katotohanan at accountability dahil sa mga teknikalidad, dahil sa delaying tactics, paglilihis, mga procedural process. Of course, ang importante lang po dyan, fair at malinaw ang mga pangyayari. With that, Atty. Cayosa, as usual, maraming salamat po sa oras na pinagkakaloob nyo sa ating himpilan, sa ating programa, for your professional insights and of course your objective na perspective para mabigyan ng tamang kaalaman at direksyon ang ating mga kababayan tungkol po dito sa impeachment trial na ito. Maraming salamat po, Atty. Cayosa. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating constitutional law expert, walang iba kundi si Atty. Domingo Egon Cayosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani.
Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay. Dito pa rin po sa ating programang Global na tayo. Dito po sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na tayo team. Sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Ang ating producer, si Ms. Diesel Nanyong. Sa Master Control, kasama natin si Mr. Milo Jonela, and of course sa Wirecast si JP, and sa ating live audio streaming si Hero. Yan. Paalala lamang po kami po ay inyong nasusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng ating shortwave transmitters, gamit ang mga pasilidad ng Voice of America dito sa may tinang Tarlac. Kaya good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga overseas Filipino workers na nakakapanood at tumututok dito sa ating himpilan, gamit ang ating shortwave broadcast. Maging sa ating mga sa ating mga foreign listeners, lalo sa shortwave listeners natin. For our shortwave listeners, foreigners or
for the foreigners who are intently listening to us through our shortwave broadcast using shortwave receivers, we are very, very thankful for the reception reports that you are sending us. We appreciate it very much, and please send us more reception reports so that we may know how well the station is doing, how well is the frequency and the quality of audio reaching you wherever you are in the different parts of the world. Yan, okay? Sige, tuloy-tuloy po tayo, ha? Sige. Ngayon, inaantabayan po natin. Alam nyo, napakarami ng stand yung sa naging panayam natin kanina kay Attorney Benjamin Tolosa. Si Attorney Benjamin Tolosa po ang House of Representatives Prosecution Panel spokesperson. Okay? At naitanong natin sa kanya yung kanyang assessment bilang spokesperson ng House of Representatives Prosecution Panel at yung iba pang mga detalye ng mga nangyaring court dates kahapon pati nung isang araw kung saan umupo sa witness stand ang unang-unang witness, ang unang-unang prosecution witness na galing sa NBI, si NBI agent J.M. Kalilong. Ganyan din, nakausap natin si Philippine Ports Authority spokesperson Miss Eunice Samonte. Ito naman ay may kinalaman sa operations ng ating mga pantalan sa likod po ng bagyong si Inday. So may mga cancellation, may mga suspension na po ng paglalayag ng mga barko sa karagatan para masigurado po na ligtas ang ating mga pasahero na tatawid ng mga karagatan. So apektado ang Batangas Port, Masbate, Samar, Marinduque, Mindoro, Palawan, Guimaras, Zamboanga at marami pang iba, and we could expect na baka madagdagan pa ito sa mga darating na oras sapagkat ito pong bagyong Inday ay ina-expect na lalabas pa sa Sabado. Okay? So babantayan pa ho natin itong operations ng ating mga Philippine Ports Authority. As of kanina nung nakakausap natin si Miss Eunice Samonte, ang spokesperson ng PPA, there are 141 stranded as of kanina ng mga pasahero, figures na ibinigay. So if possible sana hindi na madagdagan, pero pero baka madagdagan. Pero ang importante dito is nakatutok agad ang Philippine Ports Authority together with other government agencies para matulungan itong mga stranded passengers natin. Ano po sa ating mga pantalan, yung pagkain, yung medical assistance, at yung masisilungan nila sa likod kung habang suspended ang operations ng mga pantalan. Alright, sige. Anyway, so alamin natin yan. At syempre nakatutok din tayo sa iba pang mga kaganapan dito sa Kamaynilaan kasi naka-blue alert po ang Metro Manila. Naka-blue alert ang Metro Manila. Sanhi po nitong maaring epekto ng bagyong Inday sa Metro Manila. So, bantayan po natin yan. Babalik po kami makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar.
Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Na tayo kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Ayan. So nakausap na natin, lagi na natin nakakausap ang mga ang mga abogado, talaga naman, mga dekampanilya na mga abogado, si Attorney Tolosa, si Attorney Cayosa, si Attorney, alam ko one time nakausap na rin natin si Attorney Mel Santamaria, di ba? Marami pang ibang mga abogado na nakakapanay para magbigay linaw dito sa nangyayari sa impeachment trial. Pero alam nyo, mga kababayan, totoo yung sinasabi ni Attorney Tolosa at ni Attorney Cayosa na hindi po nakukuha sa paramihan ng objection sa korte at hindi rin nakukuha yung puntos kung gaano karami yung mga motion ng magkabilang panig na na-approve. Hindi po ganoon yun. Ang tinitingnan po kasi dapat ng korte, ng mga senator judges, yung ebidensya na ipinipresenta. Okay? Yan ang importante. Kung relevant ba yung ebidensya? May sapat bang bigat yung ebidensya? Okay? O pasay na yung ebidensya? O pinapakita na lang ba ito to elicit emotional reaction, di ba? Hindi siya magiging objective. So parang hindi ho nakukuha sa ganun na paramihan ng I object, tapos may sasabihin nung judge overruled, ay sasabihin niyo ay talo. Hindi, wala pong ganun. Hindi po dapat ganun hindi po dapat ganun ang pananaw natin kapag tumututok tayo sa isang paglilitis sa isang court. Pero alam niyo, natutuwa ako kasi sa ginawa po ito ng Senado na inilive nila, alam niyo, nagkakaroon ng idea yung isang ordinaryong mamamayan, yung isang magsasaka, sa pamamagitan ng YouTube, ng Facebook broadcast live ng Senado at ng iba pang mga mainstream media, nakikita maski na ng isang ordinaryong magsasaka na nagtatrabaho sa kanyang bukid, basta meron siyang hawak o may TV siya, mangingisda na nasa laot pero may signal, meron siyang cellphone na may pwedeng manood ng YouTube o ng Facebook, o yung mga estudyante, college student na kumukuha ng law o college student, ano man ang kurso nila, high school students na may panahong manood ng impeachment trial na hindi nakakaabala sa kanilang pag-aaral. Alam nyo, nagkakaroon tayo ng awareness kung ano ba yung nangyayari sa loob ng isang courtroom, di ba? Kayo ba nakapasok na kayo sa isang courtroom? Kayo ba naka-attend na kayo ng isang totoong trial? Lalong-lalo na pag tinatawag na criminal cases, di ba? Kasi mayroon pong tinatawag na administrative case, may criminal case, mayroon tinatawag na family court. Yung family court, pang pamilya talaga yon, di ba? Usapin ng pamilya, okay? Halimbawa, adoption, yung iba annulment, or dissolution of marriage, or something like that, di ba?
Yun namang ibang mga korte, meron tinatawag yun nga, yung talagang korte, yung dumidinig ng mga administrative case, criminal case, mga litigation. Okay? Alright. So, nakita nyo ba kung talagang paano magdikdikan ng mga abogado? Yung talagang hindi sa Senado, yung talagang totoong trial court. Ay, grabe po. Ay, grabe talaga. Okay? Sabi nga nila, yung nakikita natin ngayon sa Senado, yung pag-object, kaliwat kanan, malamya pa ho yan sa totoong trial court kung dadalin mo talaga sa isang korte. Okay, yung talagang regular na korte. Lalo na kung mabibigat ang mga taong involved. Okay? So nakikita po ng isang ordinaryong Juan de la Cruz. Ng isang ordinaryong Juan de la Cruz, maski na ng isang high school student, ng isang college student, ng isang nanay na nasa bahay lang na nanonood, gustong malaman kung ano nangyayari. Ng isang jeepney driver na nagmamaneho, pero nagpapahinga, pagod siya, gusto niya magpahinga, manonood siya nun, nakikita niya, di ba? Ay, ganito pala ang sitwasyon. Alright, puputulin ko muna itong pag-uusap natin ito sapagkat kapiling na po natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon si Cotabato Governor June Tamayo. Magandang umaga po, Governor June Tamayo. Welcome po sa programang radyo sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga rin sa atin, sa mga tagapanood at mga tagapakinig natin nandyan sa ating mga kababayan. Sa muli, isang napakagandang araw sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpapaudlak sa amin, Governor Tamayo. Governor Tamayo, unang-una, kamusta po ang kalalagayan ng ating probinsya sa South Cotabato? Dahil marami po kami nakukuha mga balita na medyo nakararanas sa matinding pagbuhos ng ulan ang Mindanao, kasama na ang Cotabato, Governor. Opo. Opo, sa totoo lang, hindi naman talaga tayo dinadaanan ng bagyo, no? Dito sa aming lalawigan, pero normal lang talaga yan na nagkakaroon ng malalakas na ulan pag may mga bagyo sa mga karatig probinsya. At yun yata ang nangyari ngayon, sobrang lakas ng ulan sa mga ilang areas namin, ilang barangay. At meron na rin mga landslide na andito, pero lahat naman ay manageable dahil ang kagandahan naman dito sa aming lalawigan, establish na masyado yung ating mga hazard maps. At alam namin kung ganito yung rainfall rate kasi meron kami mga rainfall rate na mga testing equipment. At pag makuha yung eksaktong data, alam na kagad namin kung saan yung posible na magkakaroon ng landslide na mga areas. Kaya nangyayari, highly monitored naman. So far, so good pa naman, well managed pa naman yung ating sitwasyon dito sa ating lalawigan. So sa ngayon po, as we speak, Governor, walang apektadong bayan sa South Cotabato sa ilalim po ng inyong provincial administration? Wala? Meron naman mga landslide like sa Sarabia, may landslide sa portion ng Pulumulok, sa mga matataas na area. Pero kagandahan lang kasi identified namin yung mga areas na possible na magkakaroon ng landslide dahil na-evaluate na rin ito at nagkaroon kami ng mga hazard maps. Yung hazard maps namin, mag-identify yan kung may ganitong kalakas na rainfall rate, saan yung posible magkakaroon ng landslide, saan yung magkakaroon ng flash flood, saan yung magkakaroon ng mud flood at saan yung mga delikadong area. So identified na yan. So kung may kailangan nililikas. Sa ngayon wala pa tayo nililikas dahil wala pa naman doon sa mga highly populated areas. At yung ating mga municipal mayors at ang city mayor natin ay dahil nga sa pabago-bago ang panahon, sa ngayong araw na-deklara muna nang wala munang pasok sa lahat ng antas ng paaralan mula elementarya hanggang sa kolehiyo. Sa ano po yan? Sa province of South Cotabato po? Lahat? Yeah, pero nagdi-declare dito sa amin ay yung mga municipal mayor at ang city mayor dahil sila ang binigyan natin ng authority na titinan at sila mismo mag-assist kung tama ba at napapanahon na kailangan isuspende yung mga klase. Napakaganda na banggit po ninyo, Governor Tamayo, na meron kayong mga scientific method, meron kayong mga scientific instruments at measuring in advance nitong mga ganito klase ng sitwasyon. Dahil tinamaan din ang nakaramdam din ng South Cotabato ng malakas na lindol nitong mga nakalipas na araw. So yun yung binabantayan natin na maaring maging secondary effect ng habagat yung landslides dahil nga po na-loosen o na-weaken na yung mga sabihin na nating mga lupa diyan, Governor.
Tama, tama. At sabi ko nga, alam namin, nakamapping na yan lahat, mga possible na may mga landslide prone areas. Dahil nga kumpleto naman yung hazard maps ng different LGUs. At ang kagandahan kasi dito sa amin, ina-update yung mga hazard maps na yan at patuloy na tinitinan at nililikas namin yung mga tao as early as possible. At hindi pa nga dumating yung ganitong ulan at ganitong kalakas na ulan ay after ng lindol, may mga nilikas talaga kami na mga bahay na alam namin magkakaroon ng landslide if in case yung rainfall rate na, na makukuha ng aming instrument ay ganito, posible talaga na magkakaroon ng landslide. Kasi dito, meron kami instrument na chine-check talaga kung ano yung rainfall rate ng yung rainfall rate, kaya bang ma-sustain ito ng lupa, mabibigatan ba ang lupa nito in a certain period, pag ganito katagal na ulan na ganito yung rainfall rate, saan yung mga affected areas. So sa ganon talagang highly monitored namin yan at hindi ko man nakikita sa ngayon na may malaki kaming problema dahil nga sa talagang highly monitored naman natin yung sitwasyon. Alright. Governor Tamayo, medyo lilihis ako ng mga katanungan. Ano po, Governor Tamayo? Okay. I hope you would allow me No to worries. ask these No worries. questions. Kasi dito mga nakalipas na araw, nagsimula na po ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Aba. Of course, nakatatlong araw na sila for this week. At sumalang na yung first witness ng prosecution panel na si NBI agent J.M. Calilong. Kahapon na cross-examine na rin siya ng defense panel ni Vice President Sara Duterte. Sa pananaw po ng isang governor o sa pananaw po nyo, bilang personal po nyong pananaw na lang, sabihin na natin, personal na pananaw, at gayon na rin bilang ama ng probinsya ng South Cotabato, gaano ba kahalaga sa sa inyong mga konstituente, sa inyo, itong pagdaraos ng impeachment trial na ito? Meron ba kayo nakikitang sabihin na nating magandang kalalabasan nito para sa South Cotabato, para sa inyong mga konstituente? Hindi, actually, yan ay normal na proseso na nagkakaroon ng check and balance sa lahat ng aspeto ng gobyerno natin, sa lahat ng sektor ng gobyerno natin. At alam natin yung paglilitis na yan ay talagang normal process. Kung may nakikita mga anomalya, kailangan mong i-prove na may anomalya at kailangan mong i-prove na walang anomalya. Pero ano yung effect ito sa local government? Ngayon napapansin na mas makakabuti talaga na bigyan talaga ng malaking halaga yung local government units dahil alam niyo naman na sa ngayon ay according to our constitution, 40% lang talaga bumababa sa local government through national tax allotment at ang 60% ng buwis ay talagang nasa national government. At yung mga nangyayari ngayon, mga issues, nakikita naman natin na sobrang daming mga misuse of funds. Simula pa, dekada pa, simula pa nung nasimulan yung ganitong konstitusyon, dahil sa sobrang laking pera nandun sa central government, medyo nahirapan sila magdi-disburse, nagkakaroon ng mga anomalya at mga ganito, kahit nagkakaroon ng mga hearing na ganyan. So siguro ito yung napapanahon na makitaan na rin nila yung importansya ng local government na silang may direct na hawak at nakakakita ng mga problema mismo doon sa community mismo, sa baba, sa grassroots mismo. Kaya ako'y natutuwa dahil nga sa mga nakita ng ating mahal na Pangulo noong mga nakaraang mga taon na talagang may problema sa disbursement sa national government dahil nga sa nagka-issue doon sa flood control, nagka-issue sa ganito mga sistema na paggagastos ng mga pundo ng gobyerno, katulad ito nililitis ngayon. So siguro ang ginawa ng ating mahal na Pangulo ay talagang tiniyak niya na maibaba yung local government support fund. Aside from the national tax allotment, binaba niya na yung local government support fund that is around 87 billion pesos. So bumababa na yan. And as much as possible, tinatry nila na magkakaroon ng equal distribution doon sa ating mga local government units. At ito'y simula pa lang ng pagkakakita ng central government na mas nakakabuti kung ibinababa talaga sa local government. Ito rin yung panawagan namin noon pa bilang Pangulo rin ng Partido Federal ng Pilipinas na nag-advocate talaga ng decentralization of government through federalism.
ay ito yung panawagan namin na kung saan na binaba na lang yung pundo sa local government, baka ang buong Pilipinas magaya na rin sa lalawigan ng South Cotabato na libre yung edukasyon, libre yung hospitalisasyon, at talaga nagkakaroon ng food security. Yes. Libre yung mga pabahay sa walang bahay. So talagang ina-address namin yung 5 fundamental rights at kayang-kayang i-address ng local government units yan kung na-decentralize lang yung funds na meron tayo. So sana ito magiging wake-up call sa lahat. Yes. Ang mga nangyayaring ito yung impeachment, yung hearing sa flood control, yung mga ganito, magiging bukas sana or magiging wake-up call sa mga kababayan natin na dapat tingnan rin yung anggulo na dapat bigyang halaga na talaga yung mga local government units na meron tayo. Okay. So, ibig sabihin, kumbaga, sa baba, ibig sabihin, sa probinsya, sa regions, sinusubaybayan ito, Governor Tamayo, itong mga kaganapan na ito. Hindi dahil sa issue ng politika, kundi para sa nakikita nating dapat na mga improvements at baguhin sa sistema para po lalong mapaunlad ika nga ang paghawak ng pondo ng taong bayan para ito mag-trickle down mismo from the top down to the barangay level. Tama po yan. At least ito na yung panahon na mapapakita natin na dapat bigyang pansin at bigyang halaga ang local government units at dapat ma-address na, napapanahon na may address na ang 5 fundamental rights of the poor in the middle classes na dapat napaka-importante talaga na ma-address ito na yung karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na makapag-aaral sa eskwelahan na nagbibigay ng quality education, merong maka-access sa health facilities and services, magkakaroon ng disenteng trabaho, magkakaroon ng safe at komportabling bahay at siyempre may pagkain sa pagkainan. Yan naman talaga yung 5 fundamental rights na dapat ina-address ng ating gobyerno dahil nababayan ng buwis sa ating mga kababayan. Ang problema nga lang, 40% lang yung naibaba sa local government because of the constitutions that we have. Kaya't nga't panawagan, ito sana ay magiging wake-up call na napapanahon na baguhin na natin yung sistema ng gobyerno para hindi na paulit-ulit yung mga issue korupsyon na ganitong nangyayari ngayon. So palagi natin pinuprove, palagi na rin pinuprove ng iba't ibang ahensya, may sa Kongreso, may sa Senado, may sa Judiciary, and yet isa pa rin yung problema na dapat napapanahon na baguhin talaga. At ako naniniwala ng ating mahal na Pangulo ay tinitingnan yung ganitong mga anggulo. Kaya't nga sa ngayon, ito yung panahon sa kanyang termino na talagang naibulgar na yung mga korupsyon na ito at naibulgar na rin yung mga hindi ka nais-nais na ginagawa na nasa mga posisyon. At yung ating mahal na Pangulo dahil siyang kauna-unahang Pangulo na talagang binaba yung pundo through local government support fund sa lahat ng local government units. Kaya kami sa local government nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo at kung ano man magiging resulta ng laban na ito, kung ano man magiging resulta ng mga nangyayari ngayon, sana makakabenepisyo pa rin yung local government para makakabenepisyo yung taong bayan na meron tayo. Ultimately, yun ang goal, Governor Tamayo. After all said and done, at the end of the day, dapat ang magiging resulta ng impeachment trial, whatever their decision is, para talaga sa kapakanan, welfare at benefit ng taong bayan. Maraming salamat po, Governor Tamayo, sa oras po na pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat at magandang umaga. Ang ating pong Governor ng South Cotabato, Governor June Tamayo. Well, magbabalik po kami magkalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr.
Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ikalawang bahagi na ng ating programa dito sa Global na tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, kanina nakausap lang natin si South Cotabato Governor June Tamayo. Okay? Kinamusta natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan sa South Cotabato. Although may mga reports kasi tayo na nakuha na matindi yung mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao, including Cotabato. But batay po sa naging panayam natin kay Governor Tamayo ng South Cotabato, bagamat nakararanas sila ng pag-ulan o lagay na sama ng panahon, nakahanda naman ang buong provincial government. At meron silang mga meron pala silang mga preemptive plans, mga preemptive measures. Naka-monitor na kaagad sila, 'di ba? May mga equipment sila, may mga monitoring sila na kung saang mga lugar. Pag sinabi ng Pag-asa na ganito karami ang ulan na babagsak, halimbawa 500 millimeters, 300, 500, 800 millimeters, tapos ma-identify sa pamamagitan ng mga prepositioned na mga equipments nila, alam na nila ngayon kung saan yung mga areas na babahain. So, madali sila makapag-deploy, madali sila makapag-react. Okay? Diyan sa South Cotabato. Nakapanayam din natin si Governor Tamayo para makuha ang kanya reaksyon tungkol dito sa ginagawa sa Senado para sa ating impeachment trial. The Senate standing as a Senate impeachment court, kung saan ang ating mga senators ay tumatayo mga senator judges, merong prosecution, merong defense. Okay? At tulad na nabanggit po natin kanina, kahapon natapos na yung cross-examination kay NBI agent JM Kalilong. Ulitin ko ho, si NBI agent JM Kalilong ay witness for the prosecution. Hindi po siya for the defense, for prosecution. Kaya po nagkaroon ng cross-examination. So, dito natin natanong kay Governor Tamayo, ano bang importansya na isinasagawang impeachment trial na ito? Kasi inisip natin, okay, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero, looking beyond the personality, looking beyond the person who is being tried, ano ba ang epekto nito sa bayan? Okay? Lalo na sa taong bayan, lalo na sa mga kababayan natin na nasa malalayong lugar, katulad sa Mindanao, sa Visayas, sa South Cotabato. Ano ba ang sa Barm, sa Maguindanao, di ba? Sa Sulu, sa Hulo, sa Iligan, di ba? Sa Davao, sa Cagayan de Oro, sa Visayas, sa Batanes, Bicol, ano ba ang epekto? Ano bang epekto ng impeachment trial sa buhay natin kung ano man ang maging resulta ng impeachment trial na ito? Yan ba ay makakatulong sa kabuhayan natin? Yan ba ay makakatulong para maiayos yung sistema na nakikita na mali? Yan ba ay makatutulong para makabawas sa issue na korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Aminado naman po ang ating pamahalaan. Pangulong Marcos, aminado na may korupsyon. Kaya nga niya in-expose ito mga flood control projects na ito. Di ba? So, makakatulong ba ang impeachment trial sa haba-haba ng gagawin nating impeachment, pagtutok sa impeachment trial, sa haba ng perang gagastusin ng gobyerno para magsagawa ng impeachment trial? Makakatulong ba yan sa buhay natin? Sa buhay mo, sa buhay ko, sa pagpapatakbo ng gobyerno? Di ba? O lalo lang ito mapapagulo? Diba? Nasa sa inyo yung tanong dyan. Okay. So, pero since pinag-uusapan natin yan, ano bang magiging epekto niyan, lalong-lalo na sa ekonomiya ng bansa. Uunahin muna natin yon, yung pangkalahatang ekonomiya. So, nasa linya po natin ngayon ang ating RCBC Chief Economist, walang iba, kundi si Mr. Michael Ricaport. Sir Mike, magandang umaga po. Welcome back sa programang Global na tayo. Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyong mga subaybay. Nice to be back po.
Thank you very much, Sir Mike, for the short notice. Talagang hindi mo kami binibigo. Thank you so much. Sir Mike, itong unang tanong ko, ano ba ang epekto ng impeachment trial na sinasagawa ngayon sa Senado sa ekonomiya natin kung meron man? At ano ba ang maaring maging idulot nito na epekto in the future kung ano man ang maging desisyon o hatol ng impeachment trial? May it be dismissed or acquit or charged? Ano ba ang nakikita mo as an economist ang epekto nito, long term, mid term at short term, Sir Mike? Mr. Ray, from the point of view of sa negosyo, sa ekonomiya, sa mga investors, mapa local yan or foreign, well, medyo delicate balance kasi, well, democracy may be at work, yes. Pero, syempre, finite din yung attention, finite din yung oras at yung resources, lalo ng pamahalaan, no? Kasi may mga importante ring lalo yung mga priority reform measures, marami ring kailangan pagtuunan ng maraming pansin, no? Actually, naging clear naman yung lahat ng sides, no? Na gagampanan yung mga pinaka-importanting reform measures, lalo na yung requiring legislation na kailangan talakayin ng both houses of Congress, no? Kaya may priority list yan, no? Pertaining para sa for reforms, para sa economy, sa investments, sa fiscal performance, and most importantly, pati sa further uplifting the governance standards. Kasi nga, yan nga po yung mag-isang taon na yan, no? Talagang during the SONA, binring up itong di ba, yung mga anomalous flood control projects from the President himself, no? So talagang yun din yung naging well, of course, to really fix that also, no? To remedy that, yun, may mga priority reform measures, especially those further uplifting and leveling up the governance standards in the government and in the country per se, no? Yun, yung 4 na priority reform, yung bills, no? Yung 4 na anti-political dynasty, reforming the party list system, yung creation of yung of an independent people's commission, yung Cadena Bill, anti-corruption, rin yun, yung mga measures na yun, no? Better transparency and accountability sa government spending. Kasi ang layunin ng mga yun, para i-restore at i-improve yung kumpiyansa at sentiment ng investors, especially since late last year, no? Yun po talaga yung layunin nun, no? Kaya ito, yung mga nangyayari, syempre, tinitingnan din to ng mundo, no? From their perspective. Syempre, it's part of democracy, yung kalayaan, yung dynamics doon. Pero kasi, dapat din sige, yung mga mechanism nandun. Pero kasi meron ding element of discretion, kahit sabihin natin may kalayaan ng mga tao under democracy. Pero yung discretion na yun, mayroong doon. Yung una, mayroong yung sa judgment, no? So yung judgment doon, at syempre yung implication din yan, paano naman yung paano gagampanan palalo ng mga otoridad yung kanilang trabaho? Ang daming problema ngayon din, no? Talaga it's a delicate balancing. Kaya talagang the onus is to really give reassurances doon sa mga involved doon na hindi napapabayaan yung mga trabaho na importante. Alright. Speaking of that, mga hindi napapabayaan yung mga trabahong importante and having a delicate balance between performing the responsibilities of a lawmaker at the same time as a senator judge sa pagsasagawa ng impeachment trial. Puntahan ko lang itong Sir Mike, itong reported na unemployment rate at employment rate mula sa Philippine Statistics Authority. So nitong May 2026, 4.8%. Nung April, 4.7%. So tumaas. Pero bahagya lang. Samantalang ang employment rate natin nung May, ang unemployment, let me rephrase that. Yung unemployment rate nung Mayo is 4.8%. Samantalang nung April is 4.7%. So 0.1 ang tinaas. Samantalang yung employment rate ay 95.2% nung May 2026
At noong April 2026 is 95.3%. Unahin ko muna para lang maliwanagan yung ating mga kababayan, Sir Mike, kasi figures to tsaka terminology. Parang nahihirapan silang intindihin yung unemployment rate tapos employment. Parang kung iintindihin ng ordinaryong mamamayan na naglalakad sa kalsada, ano bang pagkakaiba ng employment tapos unemployment? Ano bang pagkakaiba nitong dalawang ito, Sir Mike? Yung ano po, yung unemployment, ayun po yung mga wala pong trabaho, no? Tapos actually yan naman yan nag-adapt naman yung dalawa. Yung employment ay yung mga may trabaho. Okay. Kung pag in-add mo yung lahat ng nasa working force ng bansa natin, yung mga pwede magtrabaho, no, yung nasa wastong edad na makapaghanap buhay. Ayun, pag in-add niyo po yung dalawang yon, Sir Ray, ayun po yung total nila, no? Kumbaga, ito yan, ang 95.2% ang nasa working force. Yun po yung employment rate. Ayun po yung nakapaghanap buhay. 95.2%. So yung balanse na natitira na 4.8%, sila po yung ngayong yung walang trabaho, walang hanap buhay, walang pinagkakitaan. So, bakit? Well, yung po, yun ang actually to simplify things. Yun lang naman po yung talagang technical definition niya, no? So, either of the two lang yun, no? Tapos meron ding underemployment, yung may hanap buhay nga, pero hindi sapat yung kinikita sa pangangailangan, no? At 12.2% yun. Medyo nag-improve naman yung ratio na yun, no? Kasi previous 12.2%, nung previous month 15.2%. Alright. At a year ago 13.1%. So, ibig sabihin, may hanap buhay sila pero hindi sapat yung kinikita or maaring wala silang makitang oportunidad na dadagdagan yung kita nila, hanap buhay nila. So, yun po, importante po yan kasi that's close to the gut sa sikmura ng mga tao. Yes, no? Yung trabaho, hanap buhay. So, kaya nga po importante rin na siyempre yung whole of country approach na yun yung trabaho talaga ng otoridad natin to create a conducive environment para mas maraming oportunidad sa ating mga kababayan. Mga hanap buhay, trabaho. Kaya isa doon, Sir Ray, yung to attract more investments din. Both local and foreign. Kasi naglilikaya ng hanap buhay yung trabaho. So, napaka-importante niya kasi sa ordinaryong tao, dapat kung may oportunidad siya, no? Kung maghanap siya ng kabuhayan, ng hanap buhay, ng trabaho, kapagkakitaan, ayun yung yung conducive environment doon, yun yung talagang tinatrabaho. Lahat yan, lahat ng sangay ng pamahalaan, no? So kasama din po doon yung mga reforma at kasi nasa scoring system din ng mga investors. Okay. Yung governance, tsaka pag may political noise, ay medyo rin sila, may scoring system. Kasama po yun sa equation nila bago sila maglagay ng billions of pesos or dollars. Yeah. Speaking Kaya of nga that, po importante. Speaking of that, Sir Mike, lagi natin narinig sa mga economists, especially sa iyo kapag pinapaliwanag mo yung mga figures at yung advantage natin pagdating sa paghihikayat ng mga investors. You're always saying na meron tayong young workforce. Malaki ang bilang ng workforce natin. Dahil na rin po sa dami ng populasyon natin dito sa Pilipinas, we have a large and young, intelligent workforce. Dito sa datos na ito na employment rate na 95.2% nung May, ilan kaya dito ang workforce na nanggaling sa younger generations natin ngayon? Sir Ray, kasi po yung megit kasi ang average age po natin, Sir Ray, mga 25 years old yung medyo bata, relative to the other countries. Yung bata yung populasyon po natin, Sir Ray. Ngayon, mahigit kalahati na po ng populasyon natin working age na, no? Meaning, 'di ba, yung populasyon natin 114 million Filipinos. No? So mahigit kalahati po nun, around 50 million, no? Or thereabouts, around wag mula 2015 pa, yun na yung naging ratio. Yun na yung pwede makapaghanap buhay. Pero imagine niyo po, Sir Ray, kasi yung average age ng Pilipino, ng Pilipinas, mga nasa 25 years old. So, parang, yung ganong age bracket yung malapit-lapit doon, yung majority, kumbaga. Yung ganong edad yung
nasa ano natin, no? Well, actually kasama rin din yung mga kumbaga meron naman mga ano, no? Kasi siyempre yung mga working age, yung mga pagka-graduate ng college or minsan senior high school, no? Kung ano yung technical definition yan, na lalo na karamihan doon more than 20 years old at hanggang sa yung mandatory retirement sa private sector 60, sa government 65. So ayun ang karamihan na nandoon. Pero mas on the younger side po yung average. Dahil lumalapit po sa average ng populasyon natin. Paring nasa 20s, 30s. Ayun po, kasi you're a relatively young population at sa mga darating na taon, marami pa pong magdadagdag doon sa younger age bracket, Sir Ray. Kaya, yun po yung mga, well, una, sige, foundational yan, Sir Ray. Dapat handa yung ating mga kabataan, lalo na yung mga susunod na henerasyon na papasok sa labor force. No? Yung mga STEM courses. Kaya ngayon yung biggest budget allocation. No? Dapat akma din sa pangangailangan din at nag-i-evolve yung teknolohiya. Kaya yung STEM courses, science, technology, engineering, mathematics, that would give them the flexibility and the versatility. Kung ano naman yung technology, maka-adapt sila. Ito yung AI ngayon, no? Mga yung tao yung gagamit ng AI as a tool, no? To boost productivity. Yes, no? And other, of course, the high-tech, the digital commerce, no, digital online businesses, etc. Yes. No, yung automation, lahat ng mga related to high-tech, no. Pero Sir Mike, ito bang employment rate natin to? Syempre ibang usapin naman kung total na pag-uusap, just to widen the discussion. Sir Mike, I hope you allow me to ask this question. Okay, so 95.2% employment rate. Pero ang tanong, ito bang mga employed na ito, do they have the purchasing power? Kasama kaakibat ng kanilang wages, especially the minimum wage earners na kabilang dito sa 95.2%. Do they have that purchasing power sa likod ng mataas pa rin nating inflation rate? Sir Mike. Po yung challenge, Ray, kasi lalo na yung mga kumikita sa pesos, dahil nga in recent years tumaas yung mga presyo ng bilihin. No, lalo kasi ang iba dyan, wala tayong control yung sa oil. Siya yung nagtitrigger, no? This year, Iran Middle East War. Since February 28, 4 years ago, yung Russia-Ukraine War. And 8 years ago, yung na-reinstate na-resume yung sanctions sa Iran ng first Trump administration. So may pagsipa ng presyo ng world oil prices. So ay yung palaging trigger, no? Yung mga major na pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Kaya tuloy naapektuhan yung purchasing power kasi tulad yan, may transition yan. Mas mabilis yung pagtaas ng presyo at some point kesa doon sa pagtaas ng sweldo. Although, ngayon, nag-adjust na pero it will take a while na buong Pilipinas makover no? Kasi malaki din tong huli in relative terms, no, yung 85 pesos sa Metro Manila sa minimum wages, that's 12.2% to from 695 pesos sa non-agricultural workers to 780 pesos per day, no. Effective yung 60 pesos na increase ngayong July 19 and yung balance na 25 pesos effective sa January 20, 2027. Okay, pero Sir Mike, ito pa last, siguro pasensya na pero wala nang automatic tayo, pero last question ko ito. Palagay ko nakarating na rin sa iyo itong balitang ito sapagkat si US President Donald Trump nagsabi na at nilathala na ito sa mga international newswires, sa CNN, sa Al Jazeera, sa BBC, sa Reuters. Sinabi niya na tapos na, over ang Memorandum of Understanding between US and Iran. Sa kabila po yan ng kasing patuloy na naging pag-atake ng Iran sa mga shipping vessels sa Strait of Hormuz na ginantihan naman ng Amerika sa pamamagitan ng airstrike sa Iran. At nagpapalitan na naman sila, parang nawalan na sila, at least sa pahayag ni US President Donald Trump, sinasabi niya, wala na parang useless na yung MOU dahil sa nangyayari. Hayaan na lang yung mga negotiators ang magpatuloy ng magkikipag-usap. Pero para kay Donald Trump, wala na yung MOU. At dahil diyan,
tumaas na naman ang presyo ng crudo sa international market. Kamusta po ang pagmamonitor nyo rito at ano maaaring maging epekto dito? Lalo-lalo na sa mga susunod na linggo, Sir Mike. Umakyat to two-week highs sa Ray, no? Yung presyo ng crude. No? These are balik lang naman do sa levels ng June 20 rather, no? More than 2 weeks ago lang. Mga June 23, no? So, pero ano pa rin yan, halimbawa yung NYMEX oil na benchmark, yung West Texas na US benchmark, nasa $74, no? Pero ano pa rin, alos nabura pa rin karamihan yung tinaas niya mula nung gera. Kasi bago mag-gera, $67 yan. Ang peak po niyan, almost $120 noong Marso. So, ano pa rin, from $120 na peak. Tapos bago yung, di ba, nagkaroon ng fragile ceasefire April 7. Noong time na yun, $115 yan, 115. So ano pa rin, malaki pa rin naman yung binaba. Kaya may konting clashes kasi nangyari yan. It's not the first time, even 2 weeks ago. May clashes talaga pag may attack sa mga ships allegedly by Iran, ay gumaganti yung US. Tinatarget niya yung mga weapons, kung nasan yung mga weapons ng Iran, no? Lalo yung mga ginagamit doon sa pag-attack ng mga ships sa Strait of Hormuz. So, it's not smooth sailing, yes. And maybe that's also part of the negotiating tactics. No? Kasi that's the art of negotiation. Hindi nag-give way pareho basta-basta. No? Si Trump, nakita naman natin may consistency sa paano siya mag-negotiate. No? Medyo, siyempre, kailangan minsan may kahalong threat yun no? Parang kung hindi nyo ito ginawa, ito yung consequence. Parang gano'n, may konting panakot, no? Yung Iran din naman, mahirap din naman, hindi rin naman nagigibin basta-basta. Ayaw patalo. Patigasan sila. So, maybe that's part of it. So, ang resulta po doon, Sir Ray, kailangan mag-flow pa rin yung langis doon sa Strait of Hormuz. Ayun ang bottom line, no? Medyo mababa pa rin yung presyo ng langis. Kasi, yun, a few days ago, siguro, last week, mga $68, no? Ngayon, nasa $74. Sumakit na $6, no? Yung US oil benchmark, no? Tapos yung Brent, yung mga nasa malapit-lapit sa $80, no? Galing yan ng mga 70 or even below $70. So, pero ang pinanggalingan naman yan, Sir Ray, nung Abril, nung peak ng gasolina, ng diesel, sa 100 yan. $144. $144. Ngayon, mga 70 kapon, 76. So ngayon medyo umakyat ng konti, malapit-lapit sa 80. Pero it's still way below the 144. So nagre-reflect din po yun sa local fuel pump prices. So Sir Mike, diesel, local gasoline. So Sir Mike, pwede nating masabi na yung mga naging pahayag ni US President Donald Trump tungkol dito sa tapos na yung MOU na yan with US and Iran, that is what we can say an art of negotiating para mas lalong maipush yung kung ano man yung gusto niyang agenda na maipush with Iran. Tama ba yun? Knowing him, yung naging pattern na rin, yung consistency na strategy niya. Palagi siya nananakot Mas malala nga yung panakot niya at least 2 to 3 months ago na sabi niya, buburahin niya daw yung talagang panakot ng todo-todo. Civilization. So, may tendency siyang ganon. Tapos sisirain, siguro 1 to 2 months ago, sabi, sisirain niya lahat ng power plant, ng tulay. No? Kasi syempre, parang, teka, di ba may international law sa mga ganyan, di ba? Would that constitute yung ganun? Kung tototohanin, maging international crime or whatever. So, minsan, panakot, ganun, may tendency siyang manakot. Ito wala na lang. Wala na lang yung MOU. Pagka may konting kung hindi nasusunod yung, kasi ang usapan, bukas yung Strait of Hormuz, mapayapa. No? Uninterrupted yung flow ng mga ships. Tapos, wala mo ng clashes, wala mo ng gera, wala mo ng... Pero yun nga yung nagiging premise kasi. Pag inatake yung mga ships, ito sila gumagante. Yung US, doon sila nag-attack doon sa mga weapons facility ng Iran. Ganun po yung nangyayari, Sir Ray. So, pero tignan pa rin natin kasi
may tendency naman na hopefully exaggerated yon. Yes. Okay. Sana. But yung tulad nun, sana threats lang, sana exaggeration. Kasi para makuha yung concession. Yes, Matigas din yes. naman kasi itong Iran. Mhm. Pero minsan, sometimes both of them, both sides, they come to their senses. Mhm. Yung buong mundo kasi nagka-clamor na tigil nyo na yan. Parang gusto Parang na ng buong mundo mapayapa. Parang mga bata na para mga bata pag okay, maganda yung usap. Pero pag nagkapikunan, nagkakasakit. Opo, parang ganun po Parang sir. ganun ang ganun ang Hopefully, naging nangyayari. track record na yun, sir. Track record na yun, sir Ray. Parang siseryosohin ba natin to o baka naman exaggerated lang yung mga pananakot o yung mga banta, di ba? Kasi syempre, aasa sila na, parang give it to the extreme yung panakot o magigibin yung isa. Mhm. Pero minsan, sometimes they meet in between. No? Mhm. Not necessarily giving in. Mhm. Kahit pa paano, nagkaroon naman ng di ba? Di ba, pinapangarap lang ng mundo. Sana naman, matigil na yan, may kapayapaan na. Yes, Unti-unti, steps in the right direction, pero it's not smooth sailing kasi nga po, dahil knowing both sides, no, yung naging track record nila. Pero at least, they're moving, yan, di ba, 60-day na negotiation, Yeah, talks, for a more permanent deal since June 17 yan O di hanggang August 17, thereabouts, no? So tingnan natin in the coming days kasi minsan itong nainip din kasi minsan halimbawa si Trump na lulus siya ng patience na ang tagal. Parang ang tagal naman, umaandar yung oras. Walang Mainipin tong si Trump Mainipin ito parang kailangan may concession. Oo. May agreement, may magkasundo sila. Ito namang patigasan. Pero at least ngayon, kasi sabi ng yung Iran kasi in recent days, ini-insist niya, dapat siya may control sa Strait of Hormuz. Yes. Oo. Sabi ng US, hindi. Oo. Meron talaga friction points. We need to acknowledge all of those. Yes. Diba? Sabi ng US, i-give up niya na lahat ng nuclear weapon, yung capability to Yes, produce oo. nuclear weapons, yung mga uranium enriched. Give up. Sabi ng Iran, medyo hindi. Parang ayaw din nila. Kahit yung Supreme Leader yung nagsabi, di ba? Maybe a month ago, no? May critical dyan, sir. Kasi yung funeral, Okay. hanggang Anyway, July 9. Doon natin malalaman pagkatapos kung mag-resume yung negotiations. Hindi naman direct yan, dumadaan po sa intermediaries, Yes, sir. Pero at least, hopefully, hindi sila tuloy-tuloy pa rin yung 60-day, give it a chance. Dahil naman, may tentative ceasefire na since April 7 yung tentative ceasefire. So, pero it's not smooth sailing. Meron talagang paminsan-minsan na clashes pa rin, lalo na sa Strait of Hormuz po, sir. So mabantayan natin yan. Babantayan namin yan, Sir Mike, lalo na sa susunod na linggo kung makaka-apekto ba yung mga naging pahayag na yan ni US President Donald Trump sa local pump prices natin dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, Sir Mike. Again, as usual, sa oras na pinagkakaloob mo sa napakalalim ng experience at insight nitong si Sir Mike. Objective at nakapagbibigay ng tamang pananaw at direksyon sa mga usaping ganito. Thank you very much, Sir Mike. Thank you so much. Apo, maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyong mga subaybay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang ating pong RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricafort. At dyan po tayo magpipinit ng isa pang edisyon na programang Global na tayo as usual. Ilang araw na tayong extended version. Kasi po tinututukan din natin yung mga kaganapan sa impeachment trial. And of course, yung pong itong pagtutok din natin sa bagyong Inday at kung ano yung maaring maging epekto nito. Lalo-lalo na yung habagat na dala nito, yung buhos ng ulan sa malaking bahagi ng bansa, no? Dahil hindi naman kinakailangan na full-blown na bagyo ang makapinsala sa iyo. Yung matinding buhos lang ng ulan, habagat na nagiging sanhi ng malawakang pagbaha, landslide, malaking rin po yan, perwisyo sa buhay. Lalo na kung kikitil pa ng buhay ng ating mga kababayan. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, sa ating production side, ating executive producer si Miss Stephanie Vicente, ang ating producer si Miss Drizzle Nanyong, na makakasama nyo po bukas sa Global na Tayo, si Miss Drizzle Nanyong po ang makakasama ninyo sa Global na Tayo bukas. And of course, sa ating Master Control, si Mr. Milo Jonela, sa ating Wirecast, si JP, and of course sa ating live audio streaming, si Hero. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan sa Voice of America para sa ating shortwave broadcast. Again, ito po yung lingkod, Ray Sampang. Antabayan po ang mga susunod nating programa. Antabayan po ang ating English service programs.
Susunod na po yan, mauuna dyan ng Dateline Malacanang. Makakasama nyo si Mr. Leo Magpayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.